Sa darating pong ikadalawampu ng Hunyo, taong kasalukuyan, ay formal na bubuksan ng Archdiocese. Bagamat nabuksan na po noong April 4 ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Ang tinatawag na 500-year celebration of Christianity in the Archdiocese of Lipa. Medyo naantala po tayo dahil nga sa mga sunod-sunod na nangyari, lalo na po noong muling nagkaroon ng restrictions pagdating po sa mobility natin because of the pandemic. Kaya naging desisyon po ng pamunuan ng 500 Years of Christianity dito sa Archdiocese ng Lipa na i-move ang opening, at nagkataon naman po na ang June 20 ay araw din na napakahalaga sa Archdiocese sapagkat yun ang araw kung saan inelevate ang Archdiocese or ang Diocese ng Lipa into the rank of an Archdiocese. Kaya nga sa susunod na taon, magkakaroon po ng tinatawag na Golden Jubilee Celebration dito sa Archdiocese as an Archdiocese. 50 taon na po o magli-50 taon na ang Lipa bilang isang Archdiocese. At dahil po diyan, tayo ay nagpapasalamat at naghahanda upang siguraduhin magiging meaningful celebration itong hindi lamang 500 years of Christianity, kasama na din po dyan yung golden anniversary ng Archdiocese next year, June 20, 2022. Ano po ang temang nakapaloob dito sa dalawang kambal na celebration na ito or kambal na celebration na ito? Gifted to give. Napakaganda po ng temang yan sapagkat nagbibigay pakahulugan po yan kung ano ga talaga tayo bilang Kristiyano. Nung tayo'y binyagan, tayo ay biniyayaan ng kung tinatawag na fruits and gifts of the Holy Spirit. At ang isa na nga po dyan ay yung tinatawag na generosity na nakapaloob dyan sa katotohanan yan o dyan sa team na yan ng 500 years and 50 years. 500 years of Christianity and 50 years of the Archdiocese. Tumanggap tayo ng biyaya, sana'y matuto tayong magbigay din. Kaya gifted to give. Pag ginamit natin yan sa isang salita, ang ibig sabihin lang yan ay generosity. May dalawa daw pong pakahulugan ang salitang ito. Ang una ay yung recognition na lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Lahat ng biyaya mo o lahat ng pinag-i-enjoyan mo ngayon ay galing sa Diyos. Hindi yan galing sa iyo. At ang ikalawa ay yung katotohanang madaling maging generous kung naranasan mong maging wala. Sabi nga po nung isang post sa Facebook na naging trending, hindi ako nagbibigay dahil ako'y sagana. Ako ay marunong magbigay dahil alam ko kung anong ibig sabihin ng walang-wala. Yun ang ibig sabihin o ang ikalawang pakahulugan ng generosity. Bakit po mahalagang binibigyang pansin natin yan bilang Kristiyano? Sapagkat dyan po nakasalalay ang pagiging mapayapa at masaya ng buhay natin dito sa mundo. When we are generous,
We are happy. When we are generous, we are at peace. Sapagkat kung ano ang dumating sa atin, yun lang ang ating pinapasalamatan at nakapagbibigay pa. Wala na tayong hinahanap na iba kung minsan may mga tao na nandun na sa kanila lahat. Yaman, katanyagan, as in talagang kita mong parang kinahihilian na ng iba, pero hindi pa rin sila masaya. You know why? Because they are not generous. Ang isang taong hindi generous ay hindi kailanman makukontento sa buhay. At ang isang taong hindi generous, kailanman ay hindi magkakaroon ng tunay na kasiyahan at kapayapaan sa kalooban. Palaging may kulang. Kaya nga, generosity is an antidote to dissatisfaction. Generosity as an antidote to hopelessness. Kasi pag ikaw ay buhay sa iyo, yung spirit of generosity, hindi ka mawawala ng pag-asa. Sabi ng isang kaibigan ko, alam mo, Father, kung bakit marami ang tao ngayon na nadidepress, sabi ko, bakit? Marami ang tao ngayong nadidepress, hindi dahil talagang valid ang reason ng kanilang depression. Of course, I'm not discounting the fact that depression is something to do with our, it's a condition, no? Sabihin na natin it's a condition. Pero kaya rin maraming taong nadidepress is sapagkat nawawalan sila ng pag-asa. At nawawalan ka lang ng pag-asa kapag nagsimula ka ng hindi maging generous. Kasi kapag ka alam mo na lahat ng meron ka ay galing sa Diyos, wala kang gagawin kundi magpasalamat. At ang isang taong marunong magpasalamat kailanman ay hindi mawawala ng pag-asa. Ang isang taong generous ay palaging puno ng pag-asa. At kung ano lang ang ibigay sa kanya ng Diyos, yun ang kanyang pinasasalamatan. Meron o wala, lagi siyang nagpapasalamat. At yan ang disposisyon ng isang tunay na Kristiyano. Ngayong umagang ito sa ating mabuting balita, pinuri ng Panginoon ang babaeng balo. Hindi dahil sa laki ng kanyang ibinigay, kundi dahil siya ay generous. Mas malaki ang ibinigay ng mayayamang kasabayin niya sa paghuhulog. Pero kung alam nyo kung bakit hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon ang mga mayayamang nagbibigay, sapagkat ang ibinibigay nila yung labis lamang sa kanila. In other words, madamot sa biyaya ng Panginoon para ibahagi sa iba. At yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Yung mayayaman, sa ating mabuting balita, hindi ko sinasabing yung mayayamang na naririto, no? At yung nakikinig, no? I'm talking of the gospel. Kasi hindi naman lahat ng mayaman ay madamot. Maraming may kaya na napaka-generous. Kasi alam nilang ang lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Yung mayamang narinig natin na naghulog din o nag-abuloy din para sa simbahan, ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat ang binibigay niya yung labi sa Kanya. Yung hindi niya kailangan. Samantalang ang babaeng ito, ang ibinigay ay yung mismong pinagkikitaan niya, yung kanyang buong buhay para sa Diyos. At ganun tayo bilang Kristiyano. Bilang Kristiyano, dapat buhay sa atin ang spirit of generosity na tinanggap natin nung tayo ay binyagan, nung tayo ay kumpilan.
lalo na sa Diyos na nagkaloob sa atin ng lahat ng meron tayo ngayon, kasama na ang buhay. Ganyan ang halimbawa ni San Bonifacio. Ibinigay niya ang lahat para sa Diyos. Pati ang kanyang buhay, kaya nga siya isang martir. Inialay ang kanyang buhay para sa ikalulugod ng Diyos, isusulong ng pananampalataya at ikalalago ng simbahan. At ganyan daw po ang modelo natin bilang Kristiyano. Sa ating patuloy na pagninilay ngayong umagang ito, naway huwag mawala sa atin ang spirit of generosity, recognizing that all that we have is a gift from God, and it ought to be shared for the greater glory of God. At diyan tayo pinapalalahanan ng ating mabuting balita. Nawa sa pagpapatuloy natin ng ating pagnanais na mapalapit sa Diyos, huwag nating makalimutan na maging generous ng ating panahon, time, ng ating resources, ng lahat ng meron tayo upang ibahagi sa kapwa at sa Diyos. Upang tayo'y katulad ni San Bonifacio'y maging kalugod-lugod din sa Diyos. Let us all be generous because our God is a generous God.